Magandang araw po sa bawat sa po sa atin, sa mga boss at employee po ng World Vision. Tayo po ay magkakandak ng Bible sharing. By the way, I am Pastor Kiko. Patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Let's pray. Father God in heaven, we just thank you, Lord, for this wonderful day. Natatalakayin po namin ang 1 Samuel chapter 8. Patawad po sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. At Lord, gusto po naming maintindihan ang iyong salita na gusto mong ihatid po sa amin. Gamitin mo po ang iyong lingkod upang maibahagi ng malinaw ang iyong salita. Holy Spirit, mangusap ka sa puso ng bawat isa. For all the bosses, Lord God, and employees na nakikinig po ngayon. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Today, we will tackle po yung 1 Samuel chapter 8, verse 1 to 22. At ang ating pong title is, Who is your King? Sino ang iyong hari? 1 Samuel 8, 1 to 22. Humingi ng hari ang Israel ng matanda na si Samuel. Ginawa niyang mga hukom ng Israel ang kanyang mga anak na lalaki. Ang panganay niya ay si Joel at ang pangalawa ay si Abias. Sila ay nagsisilbing hukom sa Beersheba. Ngunit hindi sila sumunod sa halimbawa ng kanilang ama. Naging kahaman sila sa salapi, tumatanggap ng suhol at hindi pinaiiral ang katarungan. Dahil dito, ang pinuno ng Israel ay sama-samang nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, matanda na po kayo. Ang mga anak naman ninyo ay hindi sumusunod sa inyong mga yapak. Kaya't ipili nyo kami ng isang haring mamumuno sa amin tulad ng ibang mga bansa. Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't nanalangin siya kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, sundin mong lahat ang sinabi o sinasabi nila, sapagkat hindi ikaw kundi ako ang itinakwil nila bilang hari nila. Ang ginagawa nila sa iyo ngayon ay ginagawa na nila sa akin mula pa nga nang ilabas ko sila sa Ehipto. Noon pa'y tumalikod na sila sa akin at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Sundin mo sila, ngunit bigyan mo sila ng babala at ipaliwanag mo sa kanila kung ano ang gagawin ng hari na nais nilang mamahala sa kanila. Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kanyang mga kawal. Ang iba'y sasakay sa kanyang karwaheng pandigma. Ang iba namay sa ukbong kabayuhan at iba namay maglalakad sa unahan ng mga karwahe. Ang iba'y gagawin niyang opisyal para sa libo-libo at sa lima-limampu. Ang iba namay pagtatrabahuin niya sa kanyang bukirin at sa paggawaan ng mga sandata at sasakyang pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, mga tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamaganda ninyong bukirin, basan, taniman ng olibo at ibibigay sa kanyang mga opisyal. Kukunin din niya ang 10 bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga opisyal sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno, upang magtrabaho para sa kanya. Kukunin din ang 10 bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na iyon, irereklamo ninyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo mismo ang pumili. Ngunit hindi kayo pakikinggan ni Yahweh. Hindi pinansin ng mga Israelita ang mga sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, basta, gusto namin magkaroon ng hari upang kami maging katulad ng ibang bansa.
at upang ang aming hari ang siyang mamahala at mamumuna sa amin sa digmaan laban sa aming mga kaaway. Nang mapakinggan ni Samuel ang kahilingan ng mga tao, sinabi niya ang mga ito kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, pagbigyan mo na ang gusto nila. Bigyan mo sila ng hari. Pagkatapos ito, pinauwi na ni Samuel ang mga Israelita sa kanilang bayan. Meron pong iilang bagay na gusto ko pong sabihin po sa inyo sa istorya po na binasa po natin. This is about the story with wrong requests and the result is negative. Tanong ko po sa bawat sa puso atin, before we start, who is our king of our life? Number 1 point po natin, in verse 1 and 2, the rash decision of Samuel. Ang pabigla-biglang desisyon ni Samuel. He chose his sons as judges in their nation. Pinili niya yung kanyang sariling anak na akala niya makakatulong sa kanilang bayan, pero hindi naman. Think before you decide to whom will you give or pass the responsibilities sa lahat ng area ng buhay po natin. Tandaan niyo po, hindi biro ang ipapasa nating na pamumuno sa ibang tao. Tandaan niyo po ito. Hindi porkit anak, asawa, kapatid o kamag-anak o kakilala po natin ang ilalagay po natin na susunod sa leadership po natin, ganun na lamang po. Tandaan po natin, lahat na nagmamadali, nagkakamali. Lahat ng pagbigla-bigla, nagkakasala. In our church, in our corporate, or doon po sa gobyerno po, na ating po kinabibilangan sa ating pong bayan. Maraming pagkakataon na tayo po ay nagkakamali sa pagpili ng isang mamumuno po sa atin. Kaya bago tayo magluklok ng isang leader, dapat pag-isipan po natin ng mabuti. Dahil dito nakasalalay ang kinabukasan ng iglesia o ng isang kumpanya o ng isang gobyerno sa isang bansa. Para walang panghihinayang sa ating puso't isipan. Tandaan po natin, hinay-hinay lang po sa pagpili ng leader na ilalagay natin sa pwesto. May personal testimony sa pagpili sa loob ng church. Hindi po tayo basta-basta namimili. Magaling, matalino, o may potensyal. Kundi tinitignan din po natin yung tinatawag na pag-uugali. Yun po ang mas mahalaga po sa akin. And my personal testimony sa pagboto ko po nung huling halalan, binoto ko po yung may magandang record sa track po niya. At hindi ko po binoto naman yung mga taong gusto po nila ng same-sex marriage, gusto po nila ng SOGI bill, dahil yun po ay hindi po naka-align sa batas ng Diyos. At yung mga binoto ko po, hindi lahat po nanalo, ilan lamang po. Pero it doesn't matter to me kung hindi po sila nanalo. Ang importante, tumayo ko sa katotohanan na dapat matino ang leader ng ating pong bayan. Tandaan niyo po ito, that it's not about the leadership skills that the person had. It's about a godly characters that the person possessed. And this is our life application questions. In our church, in our corporate or company, o sa gobyerno po natin, paano tayo pumili ng isang leader? By their competence po ba? Sila po ay gifted? By their characters? Sila po ay godly? Or both? Dapat godly, then gifted. Magaling nga siya, kaso lang, magulang naman. Ayaw po natin nun. Matino nga, pero di naman matalino. Ayaw din po natin po nun. Ang gusto po natin, godly and gifted. Dapat ang piliin na leader, mabait at mahusay upang ang isang samahan
ay magtagal at tiyak magtatagumpay. Pangalawa, the rebellion of Samuel's son in verse 3. In the story, we will see the good leadership and characters of Samuel and the bad leadership and characters of his sons, si Joel at si Abias. Wala tayong masasabi kay Samuel, napakabait, napakatino. He has a good leadership. And magpo-focus lang po tayo doon sa karakter ng kanyang mga anak. Take note they are man of God. Pero minsan, kahit man of God, anak ng Diyos, Christian, may mga pasaway. Amen po ba dyan? Both of them were greed in money. Sila po ay tumatanggap ng suhol. Naririnig po natin po ito sa ating pong gobyerno. Baka kayo rin po nasuhulan na. In 1 Timothy chapter 6 verse 10, the Bible says, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Ibig sabihin po, dahil sa pera, marami pong kasalanan tayo pong nagagawa. Isa na nga po rito, na ikaw ay masuhulan at kunin yung pera na hindi naman dapat kunin. Sabi po ng Bible sa Exodus chapter 23 verse 8, huwag kayong tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao sa katwiran at kinakaapi naman ng mga walang sala. Sa Kawikaan 29:4, ang kaharian ay matatag kung ang hari makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi siya'y gahaman. Pangalawa, hindi lang po greedy sa money, kundi perverted justice. Baluktot ang hustisya, kawalan ng katarungan, or injustices na ipinapakita doon sa mga tao, sa mga Israelita. At ganoon din po ang realidad sa ating pong bansa. Kapag ka may pera ka, ikaw ang mananalo sa kaso. At kapag mahirap ka, sure ball, matatalo ka sa kaso at kulong ka pa. At ganoon po yung nangyayari. Doon po sa pamumuno ng mga judges na anak po ni Samuel. Sa ating pong bansa, last May 2012, kung kilala po natin si Chief Justice Corona, was impeached and convicted for failing to disclose his financial assets as required by the Constitution, becoming the first government official to be removed by impeachment. Natanggal po siya sa pwesto bilang isang Chief Justice dahil siya po ay may problema sa pagkuha ng pera. Nasuhulan po. At ayaw po nating mangyari po yun mismo sa atin. Nawa, sa loob ng church, sa company na meron po kayo, maging sa bansa po natin sa government, mahinto na po ang suhulan. Yung pagmamahal sa pera. Hindi pera-pera lang po ang labanan po ngayon. Hindi pera-pera ang trabaho. Kundi habang tayo nagtatrabaho, hinuhusayan natin ang pagtatrabaho. At ginagawa natin ito, hindi lang para sa boss na sinusunod po natin, kundi ang pinaka-big boss po natin, si Jesus, na siya ang may-ari ng kumpanya. Sabi po sa Bible, in Hebrews chapter 13 verse 5, huwag kayong magbukang pera at masaya na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ipababayaan man. This is our application questions. Minsan ba ikaw ay nasuhulan na sa iyong pagtatrabaho or under the table, or ikaw yung boss or employee na tapat at kailanman ay hindi mandaraya sa inyong opisina? Pangalawa, mayroon bang injustices sa kumpanya na pinapasukan niyo po ngayon? Hindi patas ang pamamalakad o hindi pantay ang pagtingin sa lahat ng manggagawa? Kayo po ang nakakalab. Ayaw ni Lord ng mga injustices. Gusto niya patas at pantay-pantay sa bawat isa. Our next point, number 3, is the request of people of Israel to Samuel. In verse 4 to 8, they went to prophet Samuel and they requested a king for their nation.
they wanted an ungodly king. Gusto nila ng isang hari na hindi matino. Kasi sabi po sa Bible, gusto namin magkaroon ng hari na katulad ng ibang bansa. At yung hari po sa ibang bansa, ungodly. Ito po isa sa mga prayer requests na huwag po natin gagawin. Sabi po ng mga leader ng Israel, ayaw na namin ng hukom, gusto naming isang hari katulad sa ibang bansa. What is the insights in this verse? The Israelites demand for a human king, rejecting God's leadership and the leadership of Samuel's son. This rejection highlights the dangers of seeking worldly solutions instead of trusting in God's provisions and promises. Sa kanilang panalangin, kagustuhan, they forget that their ultimate king is God. And they requested an ungodly human king. At ang naging hari sa kanila ay si Haring Saul. Hindi naging maganda yung kanyang leadership. Tanong ko po sa bawat isa, mas nagtitiwala ba tayo sa tao kaysa sa Diyos? Mas nagtitiwala po ba tayo sa politiko kaysa kay Kristo? Sabi po ng Bible, sa Psalms 118 verse 8, it is better to take refuge in the Lord than to trust in man. Sa Tagalog, higit na mabuti na doon kay Yahweh magtiwala ako kaysa panaligan yaong mga tao. God wants us to trust His theocratic government. Ibig sabihin po, si Lord ang dapat maging hari ng bawat sa puso atin at siya ang masunod. It doesn't mean na iba-violate na natin yung rules ng government po natin or ng church or ng company o sa family po natin. No. Meaning, kung ano po yung gobyerno ng Diyos, yung rules niya ay maging rules ng church, ng corporate, ng company, o ng ating pong gobyerno. Maging sa loob ng ating pong pamilya. This is our application questions. Kanino tayo mas nagtitiwala? Sa Diyos o sa tao? Sa pastor po ba ninyo o sa may-ari ng church na pinagkatiwala sa pastor natin o ang ating pong Diyos? Kanino ho tayo mas lalo nagtitiwala? Sa company boss ninyo or sa big boss natin na nasa langit? O sa government officials na ba? Or yung Diyos na nagluklok sa mga government officials na siya ngayon ay nakaluklok sa kanyang trono? Remember na hindi ang pastor, boss, or any government officials ang magbibigay ng kaunlaran sa ating bayan, opisina o simbahan, kundi ang Diyos na hari ng ating pong buhay. Period. Letter B, Samuel interceded for the requests of their leaders. Nanalangin po itong si Samuel. And God told Samuel that He will grant their request. Parang sabi ni Lord, sige Samuel, okay na, ibibigay ko yung hilig nila, yung gusto nila. And sometimes, God allows our ungodly requests to answer. Why? Bakit kaya? Tandaan niyo po, pinapahintulutan lang po ng Panginoon Diyos po ito, hindi po ito yung will ng Panginoon. Meron tayong mga dasal na minsan wala sa kalooban ng Diyos, pero ibinibigay ng Diyos. Ang tanong, para ba tayo ay pagpalain o parusahan? This is the ungodly request ng mga Israelites. At ito po ay magdudulot ng kaparusahan sa kanila. Tandaan po natin yan. Walang maidudulot na maganda ang mga panalangin na hindi kalooban ng Diyos. Pang-apat po na points po natin. The rejection of people of Israel to God. Patuloy na nireject ng mga tao ang Diyos sa bansang Israel. God told Samuel this statement in 1 Samuel chapter 8 verse 8.
Ang ginagawa nila sa iyo ngayon ay ginagawa na nila sa akin mula pa nang ilabas ko sila sa Ehipto. Nooy pa'y tumatalikod na sila sa akin at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Tanong ko po sa bawat isa, tayo, ilang beses na ba nating patuloy na nire-reject si Lord dahil tayo ang nasusunod sa buhay natin, hindi na siya. Meaning to say, baka meron na po tayong mga Diyos-Diyosan sa puso po natin o hari sa buhay natin. Baka mamaya pera na o trabaho mo na o ang boss mo na sa kumpanya ang Diyos mo. Baka mamaya kayamanan mo na o sariling diskarte mo sa buhay ang nagiging Diyos mo. Baka mamaya sariling katalinuhan mo na ang nagiging Diyos mo. O baka mamaya social media na yung Diyos mo. Adik na tayo sa social media. O sa mga libangan po natin. Sa mga bisyo na meron ho tayo. Baka mamaya yung asawa mo na o yung jowa mo na yung Diyos mo. Dahil sila na yung nasusunod. Kaysa kay Lord. Paalala po, hindi po sila ang Diyos po natin. Ang Diyos po natin, yung hari ng mga hari, na patuloy po nating sundin at tupdin. Walang iba kundi si Jesus. Amen po. Number 5 is the reminder or warning of Samuel to the people of Israel in verse 9 to 18. Here's a more detailed breakdown of the specific warnings. Number 1 po is sapilitang pagsusundalo o military conscription. The king would take sons for his chariots, horsemen, and those to run before his chariots, as well as captains to command his forces. Pangalawa, sapilitang pagtatrabaho or forced labor. He would assign people to plow the ground, reap the harvest, and make weapons of war, all for his own benefit. Pakatlo, taking daughters, mga anak na babae, gagawing alipin ng hari. The king would take daughters to be perfumers, cooks, and bakers, effectively using them as servants. Next, seizing the land. Sapilitang pagkuha sa mga lupain at mga pananim. He would take the best fields, vineyards, and olive groves and give them to his servants. The next, taxes and tribute. Sapilitang pagkuha ng ikapu at buwis. The king would take a tenth of the grain, vintage, flax, and make the people his slaves. In essence, Samuel is warning that a human king would be a demanding and oppressive ruler, unlike the benevolent and just leadership they would have under God's direct rule. Isang mabait, isang matuwid na pamumuno na si Jesus, si God, ang siyang mangunguna po sa bansa pong ito. Pero mas pinili po nila yung ungodly king, ungodly ruler. These Israelites would become subject to a powerful and often selfish human authority with little hope of escape from their new oppression. Meaning, babalik na naman sila sa pagkakalipin katulad ng sa Ehipto. Mga pasaway talaga. Sino po sa ating mga pasaway? Can we shout amen? Salamat po sa pag-amin. All of us, mga pasaway po tayo. But thank be to God. God is talking to you right now. At gusto ni Lord, patuloy tayong palayain sa anumang kapangyarihan ng kasalanan. And this is the spiritual meaning or the hidden meaning po ng verse po na ito. Ito po yung warning po ni Pablo sa bawat sa po sa atin. Galatians chapter 5 verse 1, freedom is what we have. Christ set us free. Stand then as free people and do not allow yourselves to become slaves again. Sabi ng Bible, dahil kay Kristo, pinalaya na tayo sa sumpa ng kasalanan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Tayo po ay alipin na ni Kristo, ng Diyos. Kaya magugulat ka na lang, hindi ka na nag-e-enjoy sa kasalanan, kundi nag-e-enjoy ka ng sumunod sa utos ng Diyos. Pero sabi po dito, warning, huwag ka nang babalik muli sa pagiging pasaway at pagiging makasalanan. Paalala po sa atin, sa Book of Romans chapter 6 verse 12 to 14, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito.
Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alimang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at inihandog ninyo sa kanyang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. In Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa nyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Nung wala pa ako sa Panginoong Diyos, way back 20 years ago, ako po ay magnanakaw po ng side mirror. Manginginom, naninigarilyo, nagmamariwana, pumasok sa isang maling relasyon, rebelde sa magulang, pasaway na anak, salot po sa lugar ng Tondo. Pero salamat po, niligtas ako ng Panginoong Hesus, tinanggap ko po ang Panginoong Diyos, hindi lang tagapagligtas, kundi tinanggap ko siya bilang Panginoon din sa aking pong buhay. Siya ang nasusunod po ngayon, hindi na po ako. Binago po ako ng Diyos. At ikaw rin kapatid, babaguhin ka ng Diyos at palalayain ka kung meron ka mang bisyo, kung meron ka mang salitang hindi maganda, mahilig kang magmarites o Mario, magsinungaling, magmura, gumawa na hindi kalugod-lugod sa Diyos, pumapasok ka pa rin sa maling relasyon, at marami pang mga kasalanan na nagagawa po natin, palalayain ka ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Tanong ko sa bawat sa puso atin, sino po ang susundin po natin? Yung sarili po natin kagustuhan at plano, o magpapasakop tayo sa kapangyarihan at plano ng Diyos sa ating mga buhay? Nasa atin po ang decision, wala po kay Lord. And then, number 6, the refusal of the people of Israel to God's warning. In verse 20 to 22, the Israelites were hard-headed, and God gave their requests, and the consequences of their rebellion will happen again and again. Negative consequence. Ngayon, nag-warning sa atin si Lord. Tanong ko po, sa buhay po ng bawat sa puso atin, babalik ka pa din ba sa dating buhay mo o magpapatuloy ka ng sumunod sa Diyos? Magpapaalipin ka ba ulit sa kasalanan o handa mo ng talikuran ng lahat para sumunod at maglingkod sa Diyos? Nasa inyo pong decision. Who is your king? God or yourself? And our conclusion, the results of their rebellion became the discipline of God. Ang resulta ng kanilang pagiging pasaway o pagsuway ay naging disiplina at parusa ng Diyos sa mga Israelita. At alam ko po, katulad din tayo ng mga Israelita, minsan o madalas, pasaway. Pero tandaan niyo po yung verse po na ito. Sa Hebrews chapter 12 verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Sometimes, we disobey God and the discipline of God, mararanasan po natin. Masakit ang palo ng Diyos. Pero kung doon tayo matututo, tanggapin lang po natin yung palo po ng ito. At isang araw, hindi ka na uulit sa pagkakamaling ito. Amen? Tandaan niyo po ito, na sa lahat ng ating pagsunod, mayroon pong pagpapala. Pero sa lahat ng ating pagsuway, may pagpapalo ang Diyos. It's our choice. Again, who is your king? Sino ang hari ng buhay mo? God or yourself? Remember this, that Christ is the King of Kings and the Lord of Lords. Siya ang maging hari ng buhay natin at maging Panginoon at tagapagligtas ng buhay po natin. Tandaan po natin mga kapatid, lalo na po sa mga, baka meron po sa atin hindi pa nakakilala sa Panginoong Diyos. I would like to share the love of Jesus. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang isang anak na si Jesus, na kung sino man ang manampalataya sa kanya ay hindi na pamapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos, may magandang plano si Lord sa buhay mo. Ang dami mo ng kasalanan nagawa, at sinasabi mo, kaya pa ba akong patawarin ng Diyos? Sasabihin ko sa iyo, kayang-kaya kang patawarin ng Diyos. Kung paano niya ako pinatawad sa maraming kasalanan na nagawa ko, patatawarin ka rin ng Panginoong Diyos. Isuko mo lang yung buhay mo sa Kanya, aminin mo na makasalanan ka, at tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas sa buhay mo. Ililigtas ka niya sa apoy ng impyerno. Kay Kristo lamang po natin matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang Kanyang pangalan lamang po ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. At kung nais mong tanggapin si Jesus, taas mo ang dalawang kamay, sabihin mo ang panalangin ito. Amang banal, salamat po. Narinig ko yung katotohanan na ikaw, Jesus, ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ng lahat ng aking mga kasalanan. At noong ikatlong araw, ikaw ay nabuhay na mabalik. Sa oras na ito, Panginoon, inaamin ko ang lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Simula po ngayon, Lord, humingi po ako ng tawad. Sa oras na ito, I acknowledge you as my Lord and Savior of my life. Jesus, baguhin mo po ako at gamitin mo ako for your glory. Salamat po sa pagliligtas, sa pagmamahal, at sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi na Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. And I pray for you po. Lord, maraming salamat po sa bawat bosses and employee po, Lord God, na nakikinig po ngayon. I know na ang mensahe po na ito ay nakatulog po sa bawat sa puso amin. Hindi lang para makilala ka, para mawarningan po kami, kundi Lord, mas lalo kaming magtagumpay sa buhay po namin. Mas lalo na makita po namin na walang ibang hari na the best kundi ikaw. Sometimes, Lord, kami po ang nasusunod sa buhay po namin. Kami pa rin po ang nakaupo sa trono ng puso po namin. Pero this moment in time, gusto po namin ialay patuloy ang aming buhay sa iyo. Sa tuwing kami susuway, Lord God, disiplinahin mo po kami. Patuloy mo po kami, Panginoong Diyos, tuwirin ng landas, especially sa pagtatrabaho ng bawat isa. I pray na wala pong anomalya o suhol o pandaraya sa pagtatrabaho ng bawat isa. I pray sa loob ng kumpanya, wala pong maging mga maling relasyon ang magaganap. Lord, I pray, i-preserve mo ang kumpanya po nila. Dalangin ko po ang bawat sa pusa kanila, Lord God, patuloy na dumipende sa iyo, sa iyong paghahari sa buhay po namin. Lord, salamat po muli. Ikaw po ang mag-reign sa puso ng bawat isa. Mag-reign, Lord God, sa kanilang company. Mag-reign sa kanila pong mga tahanan. Maging sa aming pong bansa. Ikaw po ang maghari. Ito po ang aming samod dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay sumigaw ng malakas na Amen. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. Patuloy na si Jesus ang maghari sa ating pong buhay. Sa inyong kumpanya, sa ating pamilya, at sa ating pong bansa. In Jesus' name, Amen. Thank you so much and God bless you all.